Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so pag-usapan naman natin, so recently naglabas si Pangulong Bongbong Marcos ng mga 15 na mga contractors, nationwide contractors, or mga contractors na link sa flood control projects ng gobyerno. At isa dito sa mga contractors ay nakalink kay Congressman Zaltico. Okay? Kung nakikita nyo dito sa Rappler, news ng Rappler, kasama dito yung company ng mga Discayas. Okay? But we talk about, uh, last time, pinag-usapan natin yung mga Discayas at kung bakit uh, kung bakit niya gusto maging mayor ng Pasig last time para lang siguro maano yung kanyang kumpanya, di ba? So meron silang alitan ni Mayor Vico. Now, pag-usapan natin yung kay Zaldico base dito sa news ng Rappler. Okay? So punta tayo sa baba and mukhang si Pangulong Marcos or Bongbong Marcos ay babanatan kahit sino man yung mga na-link. At si Saldico, kung natatandaan nyo, ano siya, ni Marcos. Kumbaga, kaalyado sa Kongreso. Okay? So, let's go down. Sabi dito, contractors, enumerated contractors who receive bulk of flood control projects with the government over the years. So, that means, hindi lang sa time ni Marcos, so far, ito ay babalik siguro hanggang sa administrasyon ni Duterte o ni Pinoy. So sabi dito, Sunwest, which is rank number 8. Okay, yun. Co-founder pala si Saldico. Aba, na-register yung kumpanya sa Security Exchange Commission noong 1997. Okay, the firm has diversified into other sectors from energy to tourism. Okay, so sa energy at the tourism industry. Tapos, the construction enterprise had been lucrative for decades, okay, and has been consistently been top contractors of DPWH. Aba, so sa panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, okay, 1997, I think 1997 is sa time ni Joseph Estrada. Okay. So they did an extensive research, sabi ng Rappler dito, noong March nitong taon at bunyag dito na halos 38 billion pesos. Imaginein mo, from 2016 to 2024. Nung panahon ng mga Duterte, kung natatandaan nyo guys, halos yung Senado at saka yung Kongreso nakadapa at naka-praise the Lord para kay Digong kasi kahit kung sino man ang kalaban niya, especially yung mga gustong kumalaban sa kanya, ay alam niyo naman ang nangyayari, di ba? Iilan lang yung mga congresswoman o mga senador na lumalaban sa mga Duterte. At imagine binigyan sila ng 38 billion pesos, napakalaking halaga. Okay? At 28 billion went to, tapos yung 7 billion nasa flood control projects. Okay. So sabi dito, 2019 apparent compliance with the Code of Conduct, ethical standards of public officials and employees, season and family, friends continue to active, sharehold other business. Tapos, nasa gobyerno pa si Saldico. Aba, antindi. Okay. He has major shares. Oh, okay. Meron siyang shares, napakaling shares. The construction also, ARMS also advanced more than 200 million combined our SRDC and Masibis land in 2023. Okay. Punta tayo sa baba. So Rappler reached out to CoCamp, and in March, Sunwest told Rappler these loans are from Sunwest Incorporated. Other companies are regular and arm length transaction. Okay, Zaldico's brother,
Meanwhile, the co-founder of both SunWest and Hightone. Aba, okay. So yan na yan. So guys, imaginein mo, napakalaking halaga, tapos si BBM mukhang gumagawa ng, yung parang ano na, parang legacy niya na paglaban sa korupsyon. Pero yung mga nasasagasaan niya ay konektado rin sa kanya. I mean, kaalyado niya sa Kongreso, di ba? So anong mangyayari dito? So salpukan ba? O, di ba? Meron bang ah, meron bang babaliktad sa mga sa iba, sa mga Duterte o magsi-stay dito at magwawala lang kibo, di ba? O kung si Bongbong Marcos kung talagang gusto niyang tapusin yung corruption, especially sa flood control project. Ang dami niyang ano, 'di ba? Ang dami niyang pera doon sa kanyang confidential and intelligence funds. So that means gamitin niya 'yon. Pag ginamit niya 'yon, so malalaman niya talaga kung sino at pwede niyang ipaano sa ano, 'di ba? Ibunyag kung sino yung mga contractors na involved dito. At kung link man 'tong si Saldico, tingnan natin kung anong tapang may ibibigay ni Bongbong Marcos, especially kaalyado niya. 'Di ba? Okay. So guys, thank you. And by the way, before we go, ang main point syempre dito is yung pera natin na ibinibigay natin sa gobyerno, ang mga buwis na ibinabayad natin, pumupunta ba talaga siya sa tamang proyekto? 'Di ba? At kung ang flood mitigation ay palpak, so anong nangyayari sa ating pera? Pumupunta ba sa tama o pumupunta ba sa mga bulsa ng mga contractor na connected na politiko na connected sa mga contractors? Yan ang isipin natin. Alright guys? Okay, if you have any comments and suggestion, please like and subscribe. And I'll see you again. Okay? Alright, bye for now. Salamat po and I'll see you in the next video. Thank you.